Alright guys. Tapos na ako sa tindahan ngayon, nanay duties naman tayo. Ako ibibili ng, wait lang, dumi naman ang aking camera. Ako ibibili ng isda sa bahay. Kasi wala na tayong isda. So, tara. Tsaka nag-ano na din ako guys, gusto ko mag-change ng menu. So, ulit-ulit na lang yung luto namin ni Auntie Christine sa bahay. So, mag-change menu tayo. Hanap tayo ng pwede nating ibago. So, kami big on isda talaga kami, hindi karne. Oh, how about Adidas pa ng manok? So, dito na tayo sa palayan guys. Ito, halal na tindahan. So, pagdating sa chicken, ang pinipili ko halal. Isang buo. Tapos pa-chop ako for adobo. Thank you. So, ang binibili ko is yung buo. Magkano kilo, te? 180? 180 na lang yung kilo. Parang mas mahal last time. 210 yan? Okay, sige po. Paki-chop ako ng pang-adobo. Thank you. Ay, wala tayo bag, no? Ayaw lang. Sige. Normal lang. Isa lang. Lagi ko nakakalimutan magdala ng bag. So, pagkatapos ng manok, bibili ako ng isda. Kasi dapat merong isda sa bahay. Kami kasi mga senior citizenship, mahilig sa isda. Tsaka si mama pag nauwi, isda yung hinahanap niya. Madam, pwede kalahati. 200 ang kilo? Anong kalahati? Patingin ako. Ang maldita ni madam. Ang maldita bumili ng grapes. Sorry. Patingin daw ng kalahati mo. So, etong grapes guys, paborito ni Chico tsaka ni Kulot. So, titingnan natin, bibili lang tayong kalahati. Kasi, tipid moment. Ilang kilo yan? Pakilo daw ko, ate. 100. Pila? 130 na lang tayo. Sige, 130. So, 130 pesos yun. Nagbayad na ba ko? Wala pa. Pila gani? Mura or mahal? Mura lang. Ang ganda mo naman nagbibenta ng kalamansi. Ay! Ang ganda ng tindera ng kalamansi namin sa Jensen. Bakit merong bulok? Dapat walang bulok. Kanya lang siya eh. Hindi yan bulok? Hindi. Okay, bayad na yan ha. Thank you. Okay na te? Alright. So, Bayad te. Ay, akala ko nagbayad na. Hindi pa? Thank you. Okay, thank you. Ano sa'yo, te? Uy, magkatapat. Alright, next nating bibilhin ay isda. Hindi nga pala ako masyadong pumupunta sa palengke guys kasi wala na talaga akong oras. Pero kapag merong oras, ako mismo yung mga bumibili nito. Kasi therapeutic din siya on my part na makalabas sa puntang palengke from time to time. Pero dahil nga minsan parang, ay ito gusto ko to. Magkano kilo dito? Pilang kilo kuya? 140, 1 kilo. 140. Isa kilo. So, bili tayo ng ganito, guys. Masarap to pang prito, eh. Magugustuhan ng mga bata yan. Ang tawag nito, te? Tulay, matama. Tulay. Bali, 150 na lang nato, ma'am. Sige. Kung saan siya pang prito, right? Prito, paksiw. Paksiw, tsaka prito. Grabe, sobrang sariwa, oh. Gusto kayo. Nakapalit na ko. Gusto kayo, madam, oh. Pugani. Isa lang ang kilo. Bali, 150 ni. Alright. Sige, sige. So, normally, pumupunta ako ng palengke, guys. Wait lang. Wala kasi akong cameraman. Thank you. Normally, pumupunta ako ng palengke o nagpapabili ako sa palengke ng nasa 2 times in 1 month or 3 times in 1 month. And every punta sa palengke, nasa 1,000 pesos to 1,500 yung pinapabili ko. Depende kung merong karne or manok. Pero kapag isda lang, 1,000 pwede na. Kasi si Auntie Christine, matipid naman siya sa pagpapaluto ng pagkain. Hindi siya magastos. Daming isda, oh. Kaso hindi masarap actually yan siya ipaksiyo. Wait lang. Hanap tayo dito, guys. Patay.
bangus. Kasi sunod-sunod yung bangus namin na ulam. Ano pa bang masarap i-ulam? Para maiba naman. Uy, may flying fish. Oh, wow. 130 lang na rin. Pag bumibili ako sa palengke, guys, mabilisan lang talaga. Hindi ko alam magkano ng isda dyan sa inyo, pero dito sa amin, nasa 90 pesos pataas. Tapos kapag ka sobrang presko talaga, nasa 120. Ganyan. Medyo mura na nga to kasi parang last month sobrang mahal ng isda na umabot kami ng 240 kada kilo. Parang minsan feeling ko mas sobrang mura pa magmanok na lang. Sinadya kong akong bumili talaga ngayon kasi gusto kong mag-try kami ni Auntie ng mga bagong recipe. Last time, pinatry ko kay Auntie yung pagluluto ng mga... Hi, Miss Jane. Hi, hello po. Pinatry ko kay Auntie magluto ng mga maliliit na isda at saka maliliit na hipon. Ginawa niyang torta. Pero parang hindi masyadong nagustuhan ng mga anak ko. So, babalik ako ng pritong maliliit na isda at saka tilapia. Yung pusit kasi ako lang mahilig eh. Yung mga anak ko hindi naman kumakain ng pusit. Ay, eto, masarap. Ayan oh. Wow. Masarap to pang sabaw. Pang sabaw to, Teno? Magkano kilo? Kilo tsaka adobo, no? Alright. So, tapos na ako, guys. Basically, 20 to 30 minutes is good enough kasi hindi naman talaga ako maramihan magbili. And, ang total na nabili ko nasa 1,000 to 1,200 pesos sa isda. At saka manok. Isang buong manok pang adobo. Kasi minsan kailangan din ng mga anak ko na mag-change from isda to manok para hindi naman sila masyadong maignorante. Otherwise, hindi sila kakain ng manok kapag lumalabas kami. Alright, uwi na ako and then I'll see you guys. Okay. Time check guys, 2:24 ng hapon at parang uulan. Pero andito ako sa bahay, hinatid ko lang yung isda at saka yung gulay. Pero may gagawin ako na pinapakiusap ng aking ate. Dahil wala yung ate ko ngayon at kailangan niya daw itong gawin. Pero dahil ako lang yung pwedeng pumunta at makiusap, tinawagan niya ako kanina. And so, I'm going to travel to San Jose, which is around 30 minutes galing dito sa bahay. 30 minutes or 40 minutes para i-meet yung tao na kailangan kong i-meet. Ito ay another transaction na naman. And sana maging okay at smooth yung pupuntahan namin kasi minsan masyadong sensitive yung mga topic. Anyway, I'll keep you guys posted. Papasyalan ko din yung isang lugar dyan sa may area ng General Santos City na isa sa mga tourist spot para mamarites ko din sa inyo. Kaya if you want to see that place as well, kasamahan nyo ko in this episode. And tingnan natin kung makakapagpalipad tayo ng drone sa Barangay San Jose, guys. Let's go. My friend's going to watch you until you sleep. Someone's not listening. Okay, good. You said okay. You have to drink your milk. He said, Kuya, I want to walk. No, yeah, it's night. Tomorrow. Okay, Kuya. Stay in bed. I'm going to make the monster to get you. You sound like mommy. Did you hear that, Mayumi? Mayumi, did you hear that? Now we can go for walking. Chico, go finish your food, love. Mom, you're so sleepy. I know. Oh, I sleep and sleep. you love your sister? Daddy wants to go for walking. She's wearing a t-shirt and a pants and a sock. Ayan, nandito na ako. Sa duty na tayo. Alas 8 ng umaga. At nakatanggap ako ng good news today. And unfortunately, hindi ko mamimit yung good news kasi nakatanggap ako ng message sa teacher ni Calby and she informed me na si
si Calby pala ay merong honor sa kanilang klase. So, of course, as a nanay, I'm happy for my child. Alam ko matutuwa din si Calby. Ang problema nga lang guys, 3 araw, 4 na araw na silang not feeling well. So, hindi kami makaka-attend ng kanyang award ceremony today. Pero sasabihan ko na lang si Calby. Dahil mamaya magpapaschedule ako ng traditional na hilot para sa 2 anak ko. Kagabi nahirapan silang matulog. Ako din hindi ako nakatulog dahil parang every hour talagang umuubo sila. So I did everything. Meron na din silang gamot, meron na silang antibiotic, meron na silang meron na silang mga gamot. Ay nilagyan ko na rin ng tela yung likod nila, pinatay ko na rin yung aircon. Pero grabe talaga guys yung atake ng ubo sa 2 bata. And I'm quite worried kasi nga hindi sila makapagpahinga ng maayos. So meron siyang plema, yes. Kaya ang kulang na lang, hindi ko na lang nagagawa is yung pagpahilot sa likod nila. So tatry ko yun mamaya. Pero may mga nag-share nga pala no na try daw yung pagsuot ng medyas na merong sibuyas. So hindi ko alam sa inyo kung nag-work pero hindi po siya nag-work sa akin. Tinry ko po siya kagabi. Actually, mga 1:00 na yun eh. And then sabi ni Chico, Ma'am, are we going somewhere? Kasi na-feel niya na sinusuotan ko siya ng medyas. Pero nilagyan ko pala ng sibuyas. So, hindi siya nag-work guys. Ubo pa rin sila ng ubo hanggang umaga. Nakagising na lang si Chico. Nagtataka siya bakit may sibuyas yung paa niya. Sabi niya sa akin, Ma'am, onion? Is this onion on my socks? So, sabi ko, yes, I was trying to put it as medicine. So anyway, mamaya dadalhin ko sila after kong mag-work. At andito na ako today sa tindahan ni Madam Ten Gives. May nakita akong package dito. Tingnan natin, makimarites tayo. Okay. Ito pala ay ang galing. Ang galing. This one is a giveaway magnet. Galing to kay Ate Dresil ng Jensen. Ito po yung kanyang page. Message, hanapin nyo kung gusto niyo guys. Murang-mura lang, affordable. Gumagawa siya ng mga arts and crafts na mga printed, mga magnetic, mga souvenir, ganon, mga cups, t-shirts. Ay, hindi ko alam kung may t-shirts, pero mayroong cups, water bottle, mga ganon. So, itong pinagawa ng kapatid ko, silipin natin na. Alright. Okay. So, basically, ito ay ang kanyang hardware ref magnet from Clever Crafts. Ayun. Clever Crafts, pala yung pangalan ng page ni Ate Dresil. Pinagawa ng kapatid ko yung kanyang hardware with contact number. This is a good idea. Triple jar hardware, then yung contact number nila for deliveries. Ang galing! And then, may nakasulat na thank you for your patronage or thank you for always supporting us in this business. I love that. So, nag-order yung kapatid ko, siguro mga 30 pieces to, ipapamigay niya sa mga customers. Ako din naghahanap ako ng giveaways po para sa mga viewers natin at sa mga loyal customers pala ng Mayumi. So, nag-iisip pa ako kung ano yung aking gagawin. Ano pa ba? Ano to? Bakit mayroong ganito? Ay, nag-ukay-ukay siya. Buksan nga natin tong kanyang ukay-ukay, guys. Makimarites tayo. So, ang aga pa nating gilibak si Madam Ten Gibbs. So, si Madam Ten Gibbs, guys, kung anong pa-fashionista siya, nagamit yung mga binibili niya sa mga may brand, mahilig din po yan siyang mag-ukay-ukay. So, may dumating dito na ukay. Alam po, ukay to eh. Glory, 280 pesos. Sis, nabayaran mo na ba to? Bayaran mo to, sis. Huwag kang matulad sa akin. Na ang tagal magbayad ng ukay. Tingnan natin ano tong binili ng kapatid ko. Oh, nice. This one is Roxy. Roxy na long sleeve. I believe this is sports na long sleeve, I think, or casual. Anyway, Roxy, I believe para kay ano to, Ate Ashley, kasi maliit siya eh. Ayan. Roxy na brand, number 1. Then meron pang isa, ang aga mo namang nag-shopping, kapatid ko. Ang aga mo pang nabudol. Ito, may nakasulat, Glory, Glory, Glory. Glory, Glory, Glory. 350, 300, tsaka 139. Agoy ka. Nakaano ka din dito 800, almost 800 pesos. Tingnan natin, parang maganda naman siya. Okay. So, 3. Isa. Oy, ang cute nito. Arvem brand to siya. This is skirt or yung skirt na merong short. Ayan, skirt. Pero sis, parang hanggang puwet mo lang to sis Parang hindi aabot to sa, parang kulang sa tela to sa'yo.
Pero ang cute na mga outfitan ng kapatid ko na. Very stylish yan. Buti, mana ka sa akin. Tagmana sa akin, saan banda? Joke lang yun ha, baka mamaya magalit yung mga supporter ni Madam Ten Gibbs dyan. Pagalitan tayo. Ay, ang ganda nito. Bagay to sa kanya. Eto naman ay, anong brand to? Oh, Uniqlo. Uniqlo to. 200 pesos lang. Ang ganda. Para siyang almost faded, plain denim shorts. Ang ganda. Bagay to sa'yo sis. Very good ka. Pero bakit ikaw lang, hindi mo ako ginaukayan? Selfish ka din. At ang ikatatlo, ito ay 100 plus lang. Celine na shorts. Para siyang silky, soft, silky pero makapal. Pwede niyang i-partner sa mga top niya. Tapos may Celine na belt design. Belt design. Okay. So, basically, mga shorts pala to at skirt yung nabili ng kapatid ko. Kasi yan na yung mga sinusuot niya lately. Alam niyo naman, feeling ano na yan ang kapatid ko. Feeling renewed after 6 months, 7 months sa gym. Sana all. Alright. So, ako'y magbibenta muna guys. And of course, I'll see you on today's episode. Dahil, meron akong nabasa online. At sa tingin ko, good news naman siya. Pero, gusto kong mag-share sa inyo ng aking iniisip. Lagi na lang ako nag-share. Kasi gusto ko rin marinig kung anong iniisip ninyo, of course. Hindi ko alam, maganda pa din yung parang meron tayong interaction eh. Alam nyo, mas marami pa akong interaction sa inyo. Compared sa, kasi wala ako masyadong kaibigan, to be honest. Yung mga solid friend ko, isa, dalawa, ganun. The rest, kapatid ko na yan. So, yung mga comments ninyo talaga, basang-basa ko talaga yan, guys. Okay, anyway, magbibenta muna ako kasi kailangan ko ng pera ngayon. I'll see you on today's episode. Sa wakas at nakatapos na din tayo guys ng pagbibenta ng first batch natin. First batch ng alahas ngayon. And ako muna ay magre-research sa computer kasi ngayon is the day 2. The day to know. This is now the game number 2 para ngayong buwan ng October para sa aking business page which is Mayumi Thailand Closet. So magpapalaro ulit tayo. Hindi ko pa alam anong ipapalaro ko guys. Nag-iisip ako pero kailangan ko nang mag-post ngayon. And I want it to be fun and engaging for the viewers. Ayan. And ano pa ba? Of course, ang premyuhan natin dito is our Mayumi Thailand Closet Apparel. It can be dress with t-shirt, beauty products. Depende kung ano yung magandang ibigay sa ating customer na mananalo. So, for game number 2, nag-iisip actually ako guys ng live na game. Pero, nagdadalawang isip pa ako kasi pag live kasi dapat nakatutok talaga tayo sa viewers. Tsaka mabilisan dapat yung mga mata natin. So I think gagawin ko na lang yung live game na yan sa finale na lang. Ngayon hahanap muna ako ng gagawin kong game na post muna. So if gusto niyo sumali sa mga palaro namin at manalo ng mga premyo guys, lalong-lalo na ngayong Burr months kasi Thanksgiving moment ko yung Burr months kasi lahat halos ng mga anak ko Burr months ang birthday. Si Chico ay October 25. Ako naman ay November 15th. Si Calvin naman ay December 23rd. And then si Auntie Christine ay December 24th. Si Ate Buji ay December 27, I believe. Si Parts ay November something din. And si Kuya Kahil ay February naman. Kasabay ng tatay niya. Pero it's an amazing year for us, this 2024. God blessed us with a lot of things regardless kung marami tayong pagsubok. So, it's always nice to give back and to have some fun with our customers and yung mga mamimili natin at nagpa-follow sa page natin. Once again, if you want to join, here is our Facebook page, Mayumi Thailand Closet sa Facebook. Don't forget to like, follow, at i-favorite ninyo para lagi kayong updated. Ayun. So, mag-iisip muna ako ng games, guys. Alright guys, lumabas muna ako sa office ni Madam Ten Gibbs kasi naabutan ko yung moment na siya ay to the max high blood, to the max galit. At kapag ganun parang mababasag yung 4 walls ng tindahan. Mahin muna natin, ako muna ilalabas dito. At bakit nga ba na-high blood ang aking kapatid? Ito yung mga rare moments guys na talagang makikita nyo at talagang makakapagtanong kayo na si Madam Ten Gibbs ba yan? Kaya nga lagi kong sinasabi sa iba na kung sino yung napaka-bait at
nakakatawa. Dapat dyan pa kayo matakot. Kasi pag sila na high blood, guys, parang isipin mo na lang, parang gusto mo na lang lumipat ng mundo. So anyway, maaga pang na high blood yung aking kapatid dahil sa isang tao na professional na hindi kumukontak sa kanya at meron siyang utang kay Madam Ten Gives at hindi siya nagpapasabi, hindi siya nag-update kung kailan babayaran, kung anong plano niya sa utang niya. Yung huling sinabi niya, hindi niya sinunod. So yung mga ganong klaseng mga bagay, nakakagalit talaga naman, di ba, kahit kanino. So let me know kung ano yung mga experience ninyo sa mga ganyang klaseng mga bagay-bagay kasi alam ko ito ay nangyayari naman lalong-lalo na dito sa Pilipinas. So galit na galit si Madam Ten Gives. Tapos nakikinig ako sa mga sinasabi niya, guys. Talagang wala akong makitang mali sa sinabi niya. Ano lang naman is, ang instruction lang naman is mag-message, mag-update. Huwag nyo kaming gawing tanga, mga ganun yung lumalabas. Kasi professional ka, professional ako. Hindi pwedeng isipin mo na i-assume ko na lang yung reason bakit hindi ka kumukontak, mga ganun. So, alas 9 pa lang pero talagang lumalagablab ng apoy doon sa opisina. Hindi ko naman lagi nakikita yung kapatid ko na ganyan. Pero pag nakikita ko na ganyan yung aking kapatid ay talagang hindi ko alam kung ako ba'y matatakot o ako ba'y matatawa. Kasi nga, it's not a normal scenario. Kaya kapag tinanong nyo yung mga staff ni Madam Ten Gives, talagang magsasabi na mahal naman nila si Madam. Pero ang ayaw nila is yung nagagalit si Madam. Kasi nga, parang lumabas yung guys, lumabas lahat ng mga parang pinasukan ng espiritu na hindi mo kilala. Ganun kagalit. Pero naintindihan ko naman yung ni Madam yung kanyang sitwasyon. Kasi sa amin nga magkakapatid, siya pa yung talagang laging merong punto kapag galit. So, sa nasigawan ni Madam Ten Gives ngayong umaga, sana ay malunok mo yung kinakain mo mamayang pananghalian. Kasi narinig ko talaga kung gaano yung galit niya. At pakiusap ko sa iyo, ayusin mo yung problema mo, sis. Kasi alam ko hindi ka tatantanan yan. Para yung sobra pa yan sa sobra pa sa 24 oras. Hindi ka tatantanan yan. Kaya nako, kung gusto mong ma-enjoy mo yung December mo, ayusin mo yung problema mo. Kasi yung kapatid ko niya yan, kapag guys, talagang hindi yan aatras talaga, lalo na pag alam niya na nasa tama siya. Ayun. So, meron akong live ngayon. Ako ipapasok na, nagpahinga lang ako saglit and yeah, kwekwentuhan ko kayo, guys, kasi nakaisip na ako ng game number 2 para sa aming social media Facebook page ng aking boutique. Kaya excited ako sa aking palaro. Kaya naku, samahan nyo kami. And of course, I'll see you on the next episode.